Ama namin Diyos, narito na po ang iyong mga anak. Salamat po ng marami, Ama. Sumapit na muli ang banal na sandali ng aming pagsamba. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin. Mahirap at mabigat ang paglalakbay sa mundong ito sa panahong kasalukuyan. Salamat, Ama, lagi mong dinirinig ang aming mga panalangin sa panahon ng mga kahirapan at mga pag-uusig. Ikaw ang siyang aming tinatawagan. Sa iyo kami laging nananalangin. Sa iyo namin iniluluha ang aming abang kalagayan. Salamat po, hindi mo kami binibigo. Araw-araw sa buhay namin, ikaw ang nadarama namin na laging nakasubaybay sa amin. Pinangangalagaan mo kami ng iyong mapagpalang kamay. Itinatayo mo kami pagka kami bumabagsak. Pinalalakas mo kami pagka kami nanghihina. Ibinabangon mo kami pagka kami may sakit. Inaaliw mo kami pagka kami nalulungkot. O Ama, napakabuti mo sa amin. Pakitanggapin mo ang bawat isa sa amin. Tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri. Sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo. Salamat, Panginoon, hindi mo kami iniiwan. Dama namin sa buhay namin ang iyong patnubay, ang paggabay mo sa aming paglalakbay. Lagi mong pinangungunahan ang aming mga puso. Salamat, Panginoon, ipinamamagitan mo kaming lagi sa Ama. Dahil sa iyo'y namamalagi kami sa tunay na pananampalataya. Purihin ka, Panginoong Isus. Sinasamba ka ng aming mga puso at kaluluwa. Amang banal sa pagtanggap namin ng iyong mga salita. Mga aral na itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Lagi namin sinasariwa sa aming mga pagsamba upang siyang patuloy na magsilbing gabay namin at tanglaw sa aming paglalakbay patungo sa aming kaligtasan. Mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Mamalagi kami sa matibay na pag-asa sa kaligtasan. Magalang po naming inihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga mahal na kapatid, sa nagdaan po nating pagsamba ay pinatunayan po sa atin ng Biblia na kung mayroon mang kasama ang Diyos noon sa langit, bago pa ang paglalang, hindi po si Kristo at ang Espiritu Santo, kundi ang kasama ng Diyos noon na naroon na sa langit, bago pa ang paglalang, ay ang mga kerubin at mga serapin. Gayunman, mag-isang nilikha po ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala siyang kasama o katulong sa paglalang. Balikan po natin ang Juan 1:3 na nagsasabing, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, ni Kristo. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya, si Kristo. Ano po ang ibig sabihin? Na ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, ni Kristo. Hindi po ito nangangahulugan na si Kristo ang lumikha ng lahat ng bagay.
Ano po kung gayon ang nais ipaunawa ng Diyos? Sa Hebreo 2:10, malinaw ang sagot ng Biblia. Siya, si Kristo, ang pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kalwalhatian. Sa madaling salita, sa pamamagitan lamang ni Kristo, ang taong nilikha ng Diyos ay madadala sa kaligtasan at sa kalwalhatian. Wala pong ibang paraan, kundi sa pamamagitan lang ni Kristo. Mamaya, lilinawin sa atin yan. Ano pang talata ng Biblia ang nagpapatunay na ang lahat ng mga bagay ay sadyang nilalang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ukol sa Kanya? Ang talata po ng Kolosas 1:16. Maliwanag na sinasabi sa talatang ito na lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Bakit po ang lahat ng taong nilalang ng Diyos ay nangangailangan ng pamamagitan ni Kristo? Sapagkat sa pamamagitan lamang po ni Kristo, maipakikipagkasundo ang tao sa Diyos. Paano? Sa Kolosas 1:20-22, ang sabi po na pinapayapa niya ni Kristo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Ano ibinuga? Pinakipagkasundo niya ngayon. Pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Yan ang kalagayang makararating sa kalwalhatian sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya kailangan ang pamamagitan ni Kristo ng mga taong lalalangin ng Diyos. Ang tagapamagitan ba sa Diyos at sa mga tao ay Diyos? Hindi po. Malinaw ang sagot ng Biblia sa unang Timoteo 2:5. May isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, hindi Diyos. Ang isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, si Kristo, tao. Sa makatwid, ano lamang po ang ibig sabihin ng pahayag sa huling bahagi ng Juan 1:3 na alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya? Ibig lang sabihin na kung walang sinumang mamamagitan sa tao, sa Diyos, ang tao ay magwawakas lamang sa kaparusahan sa apoy. Bakit? Sapagkat ang taong nilalang ng Diyos ay sadyang mahuhulog sa kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa apoy. Kaya bago pa ginawa ng Diyos ang paglalang ng mga bagay, kasama na si Kristo sa panukala ng Diyos bilang tagapamagitan ng mga tao sa Diyos. Sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, ang tao ay mapapatawad sa kasalanan at maipakikipagkasundo na sa Diyos. Sa ganitong paraan lamang, ang tao po ay maliligtas sa kamatayan at makararating sa kalwalhatian. Ito rin po ang ibig sabihin ng pahayag kanina sa Hebreo 2:10, sapagkat marapat sa Kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kalwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Kaya mga kapatid, yung paglalang ng Diyos ng tao, naroon ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang gusto ng Diyos bago palalangin ng tao ay makatiyak ng kaligtasan at hindi mapahamak. Kaya kasama sa panukala ng Diyos ang Kristo. Siya ang mamamagitan sa tao para makarating sa kaligtasan. Ano pa ang katibayan na si Kristo ay hindi Diyos na manlilikha, kundi isang nilalang
Sa Kolosas 1:15, ang sabi ng Biblia, na siya, si Kristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Bakit po sinasabi ng Biblia na si Kristo ay panganay ng lahat ng mga nilalang? Sapagkat ang sabi sa unang Pedro 1:20, itinalaga na siya ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan. Ngunit ipinahayag sa katapusan ng panahon dahil sa inyo. Yun ang kanina pa na binabanggit sa atin. Kasama na siya ng Diyos sa panukala ng Diyos bago pa ang paglalang. Ibig bang sabihin si Kristo may eksistensya na bago pa ang paglalang? Hindi. Kundi kasama na siya sa panukala o sa plano ng Diyos na paglalang. Saan naroon si Kristo? Walang eksistensya. Nasa isip lang ng Diyos. Bago pa ang paglalang sa tao. Sapagkat siya nga ang mamamagitan sa mga tao sa Diyos upang baligtas at makarating sa kalwalhatian. Pero pansinin niyo ang huling bahagi ng talata, ngunit ipinahayag sa katapusan ng panahon dahil sa inyo. Ilinawin sa atin mamaya-maya. Kailan nagkaroon ng eksistensya si Kristo? Nasa pasimula ay panukala pa lamang. Sabi ng Biblia, itinalaga na siya ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan. Ngunit ipinahayag sa katapusan ng panahon dahil sa inyo. Ano lamang ibig sabihin niya? Nangangahulugan lamang na natupad ang panukala ng Diyos tungkol kay Kristo. Kailan? Kailan natupad ang panukala ng Diyos tungkol kay Kristo bilang tagapamagitan ng tao sa Diyos? Sa Galatia 4:4, ang sabi ng Biblia, datapat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Ipinanganak ng isang babae. Sino yung kanyang anak? Anak ng Diyos. Sino yung tinutukoy? Si Kristo. Sa makatwid noong hindi pa na ipanganganak si Kristo, wala pa siyang eksistensya. Kailan lamang siya nagkaroon ng eksistensya ng ipanganak ng isang babae na si Maria, na asawa ni Jose. Ito po ang katibayan na natupad yung panukala ng Diyos tungkol kay Kristo. Sino ang lumalang sa tao? Mula sa sinapupunan ng isang ina. Pakinggan ninyo sa Isaiah 44:2, ang sabi, ganito ang sabi ng Panginoon, na lumalang sa iyo at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ang Diyos ang nagbibigay anyo mula pa sa buhay bata ng ina sa bawat tao. Sa makatwid, hindi ang Diyos ang nasa bahay bata ni Maria, kundi sino? Si Kristo. Ang Diyos ang nagbigay anyo kay Kristo sa bahay bata ni Maria. Kaya si Kristo'y nilalang. Hindi man lalalang. Si Kristo'y nilikha. Hindi man nilikha. Paano nilalang ng Diyos si Kristo sa bahay bata ni Maria? Mateo 1:18-20, ang sabi, ang pagkapanganak nga kay Yesu Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi sinabing si Maria ay nagdadalang Diyos. Malinaw ang sabi ng Biblia, siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga kung tawagin si Kristo ng Biblia, bugtong na anak ng Diyos. Kasi tayong lahat ay anak ng Diyos sapagkat nilalang tayo ng Diyos Pero si Kristo bugtong na anak. Bakit? Sapagkat siya lamang ang bukod tanging nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Noong si Kristo lumaki na, pagkatapos ay nagsimula na siyang mangaral, sino pong pinakilala niyang iisang tunay na Diyos? Sabi niya sa Juan 17:1-3, Ama, dumating na ang oras. Ito ang buhay na walang hanggan. Dumating na yung oras na ipakilala ni Kristo
kung sino ang tunay na Diyos. Ang sabi niya, Ama. Ang Diyos na nasa langit ang kanyang dinadalanginan sa pagkakataong ito. Ang sabi niya, Ama, dumating na ang oras. Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kaya ang mga nagtuturo po na si Kristo daw ay Diyos na manlilika ay nagkamali ng pagkaunawa sa mga talata ng Biblia. Sa Juan 1:3, Genesis 1:26 at Kawikaan 8:22 hanggang 30. Napakapalad natin mga kapatid, sapagkat naunawaan natin ang mga katotohanan ito sa pamamagitan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Huwag tayong tatalikod sa pananampalatayang ito na ating tinanggap, ano man ang mangyari. Sa panig po nating mga magulang, tayo at ang ating mga anak ay sama-samang manindigang matatag sa mga aral na itinuro ng sugo hanggang wakas. Pagsama-sama din tayong lahat sa paninirahan sa bayang banal. Mga kapatid, ang ating abang kalagayan ay napakapanganib dahil laging nakaamba ang pain ng dyablo. Kaya nga itinuturo sa atin ito, sinasariwa sa atin ang mga katotohanan ito. Huwag sanang maging dahilan ang ating abang kalagayan para tayo ay makalimot sa mga aral na itinuro ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Baka malimutan natin ang mga magulang ng ating mga anak, lalo na ang maliliit na anak at mga apo. Sa ating abang kalagayan, tayo ng mga magulang ang makagagawa ng paraan para sa kabila po ng ating sitwasyon ay maisalin sa kanila ang tunay na pananampalataya, ang tunay na kaalaman, lalo na patungkol sa Diyos at kay Kristo. At ang tunay na pagkilala at pagsamba sa tunay na Diyos na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Marami mang mga pagsubok, maraming alalahanin, maraming kalumbayan sa buhay natin sa ating kalagayan ngayon. Pero hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Lagi siyang nakahandang makinig sa ating mga panalangin, lalo na sa ganitong mga pagsamba. Kaya kung tayo ay nahihirapan, kung minsan ay bumabangon ang agam-agam, agad bumaling tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo tumawag. Sa Kanya tayo manalangin. Maawa sana ang Ama. Muli niya tayong basbasan sa ating pagdulog sa Kanya. Tumayo kayo mga kapatid. Tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo, Ama. Hanggang ngayon, matatag ang aming pananampalataya. Ikaw lamang ang iisang tunay na Diyos, ang aming Ama na nasa langit. Makapangyarihan sa lahat. Diyos na mapagkalinga, puspos ng awa at pag-ibig. Ikaw lang ang tumutulong at umaalalay sa amin. Sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, nililingap mo ang bawat isa sa amin. Sinasagot mo kami sa aming mga panalangin. Yan ang aming karanasan, lalo na sa panahon ng mga pagsamba tulad nito. Narito kami ngayon sa aming pagsamba. Sumasampalataya kaming lubos, Ama. Nakatanaw ka sa aming magkakapatid. Nakakiling ang iyong pakinig sa aming mga pagdaing. Panginoon, maawa ka po. Muli mong iunat ang iyong mapagpalang kamay. Muli mong basbasan ang iyong mga anak. Saan man dako kami ng mundo, naroon. Dalawin mo ang aming mga tahanan. Tugutin mo ang daing ng bawat magulang. Bigyan mo ng katuparan ng mga pangarap ng mga kabataan.
Hindi lamang po ang panalangin namin para sa aming mga anak, lalo na sa maliliit na mga anak at mga apo, ay sila'y magkaroon ng magandang kinabukasan, kundi sa ibabaw po ng lahat, taglayin nila ang tunay na pananampalataya. Matutunan nila ang tunay na paglilingkod at pagsamba sa iyo upang kaming lahat ay magsama-sama na maniran sa bayang banal. Gamitin mong mabuting kasangkapan ng mga magulang, maging mabisa, maging matyaga sa pagtuturo at sa pangunguna sa mga anak. Tulungan mo po bawat sambayan araw-araw ay makatawid sa pamamagitan ng iyong pagtulong at pag-alalay at ng mga biyaya mo sa buhay namin. Panginoong Isus, pamagitan mo po kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan. Alalayan mo pa po kami. Malapit ng araw ng paghukom. Malapit ng aming kaligtasan. Huwag mo kaming bibitiwan. Tulungan mo kaming lahat. Matyaga namin hintayin ang araw na isasaayos na muli ng Ama ang lahat ng bagay sa Iglesia. Tulungan mo po kaming makapagtyaga. Masayang pagtiisan namin ang lahat ng bagay habang patuloy na itinataguyod ang mga paglilingkod sa iyo. Lalahanin mo, Ama, ang mga may sakit. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman, lalo na ang kapatid natin. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Huwag mong lilimutin ang mga anak mo na hanggang ngayon ay nagtatago, lalong-lalo na ang nasa bilangguan. Ingatan mo sila araw-araw. Ipagsanggalang mo sa mga taong masama. Patuloy na bigyan ng pag-asa. Biyaya pang kanilang pangangailangan. Maawa ka po sana. Makalaya ng mga kapatid naming nasa bilangguan. Makapiling na po nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Buong buo po ang aming pananalig, Ama. Muli mong narinig ang aming mga panalangin. Binasbasan mo kaming magkakapatid at sa dako paroon ng aming mga buhay. Mamamalagi kang nangunguna sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.